Hello po. Magandang araw po sa inyong lahat. Hingi po ako sana sa inyo ng konting pabor. Tulong nyo na lang po sa tulad naming mga content creator. Baka naman po pwedeng paki-like, subscribe, at pakitap na rin tong maliit na bell sa gilid para ma-notify ko kayo pag may bago akong i-upload na video. Sana huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Salamat po. Sige, huwag na natin patagalin. Ito na, makinig at manood na po tayo. If people don't like you, don't stay. Huwag mong pagpipilitan ang sarili mo sa mga taong ayaw sa iyo. Amen? Kung ayaw ka, umalis ka. At hindi masama yun. Kasi kung hindi ka aalis, mananatili ka at ipipilit mong sarili mo sa mga taong ayaw sa iyo, wala kang mabuting magagawa. Matutuyo ka at baka ikamatay mo pa. Amen? Subukan niyo po ito. Araw-araw, yung inaalagaan mong halaman, murahin mo, sigawan mo, pagsalitaan mo ng masasakit, pagmasdan niyo po. After 1 week, after 2 weeks, kahit na dinidiligan mo yan, pero dahil pinagsasabihan mo ng masama, ano po ang makikita nyo? Anong mangyayari? Matutuyo yan. Unti-unti, mamamatay yan. Pero subukan nyo po na yung halaman na inaalagaan nyo, huwag nyo lang diligan pero kausapin nyo ng mabuti. Pagsabihan mo ng mga magagandang bagay, sabihan mo, ang ganda mo, mahal kita, huwag kang mag-aalala, iingatan kita. Pagmasdan niyo po, after 1 week, 2 weeks, mabilis lumaki yan. Lalabong, lalago, mamumunga. Amen? Kung yung halaman, minumura mo, malalanta, paano pa kaya yung tao? Di po ba? Kung kaya lang umalis ng halaman na nakakarinig ng masama, gagawin niya. Hindi po ba? Kaya kung nga yung pusa na gala, pinapalo mo, hindi babalik yan doon sa bahay niya. Kasi ayaw niya. Alam niya, ayaw siya. Dapat ikaw din na tao, kung alam mong ayaw ka, dapat ligtas mo din ang sarili mo. Amen? Ano pa ang dahilan para manatili ka sa mga taong ayaw sa iyo, sa mga taong hindi naniniwala sa iyo, sa mga taong hindi ka mahal? Sabi nga, if you stay with people that don't love you, you are like in an airport waiting for a ship. Kung nananatili ka sa mga taong ayaw sa iyo, para ka daw nasa isang paliparan naghihintay ng bangka. Ibig sabihin, yung hinihintay mo, hindi darating. Kasi nga, hindi ibibigay sa iyo. Dahil ayaw ka, dahil hindi ka gusto, dahil hindi ka mahal. You don't have to stay. If you want, you can go. Just like the Lord. Ang ating Panginoon, inayawan din siya. Pinagsalitaan pa nga siya ng masama mismo ng mga kamag-anak niya pag uwi niya doon sa bayan niya. Minaliit siya. Ano ang epekto? Narinig din natin, hindi daw siya nakagawa ng himala. Pero kahit na paano, nakapagpagaling. Pero nanatili ba siya? Pinilit ba niyang sarili niya? Hindi. Umalis siya. At pumunta siya doon sa mga taong nangangailangan sa kanya. Ganyan din sanang gawin natin. Kung ayaw ka, umalis ka. Pero, ito po yung tandaan nyo ha, kahit na lumayo ka, huwag kang titigil sa pagmamahal mo dun sa mga taong ayaw sa iyo. Kahit na umalis ka, huwag kang titigil na ipagdasal mo sila. Keeping your distance does not exempt you from loving them, from forgiving them, from praying for them. Hindi ko sinasabi na umalis ka at magtanim ka ng sama ng loob sa mga taong yon. Hindi ko sinasabing umalis ka at magkinkin ka ng galit sa iyong puso. Ang sinasabi ko lang, lumayo ka kasi hindi nakakatulong sa iyo yung pananatili mo sa mga taong ayaw sa iyo. Ayaw ka nga eh. At pag ayaw ka, wala kang magagawang himala kamukha ng ating Panginoon. Isa pang pero, bago ka umalis, siguraduhin mo, ito gawin mo. Subukan mong maging mabait at mabuti sa mga taong ito. Sabi nga,
kill them with your kindness. Amen? And if kindness does not work, what should you do? Be more kind. Hindi lang yung maging mabait ka, maging mabuti ka. Subukan mo pa rin magmahal, magpatawad. Do your best. And then, if your best is not enough, ask the Lord for His grace. Do your best once again, but put a limit on it. Baka maubos ka. Ikaw ang kawawa. Amen? And the Lord understands. Because remember, there are other people who needs your goodness. Meron pa mga ibang tao na matutulungan mo. Meron pa mga ibang tao na nangangailangan sa iyo. Hindi lang ang mga taong yan. Tandaan niyo po yun. Sino man yan na may ayaw sa iyo, biyenan mo man yan, asawa mo man yan, yung anak mo na nagrebelde, mga katrabaho mo, kapitbahay mo, o mga kasama mo man nagsaserve sa church, sino man yan, kung ayaw ka, ginawa mo na ang lahat, kailangan mo tanggapin na hanggang dun na lang. Umalis ka, lumayo ka, pero pagdasal mo pa rin sila. You can love at a distance. Pero bakit lumayo ka? Hindi dahil wala kang pakialam sa kanila. Lumayo ka sa kanila kasi wala silang pakialam sa iyo. Amen? When you move away from people who don't like you, it's not because you don't care. It is because they don't care about you. Amen? At alam mo, lumayo ka, umalis ka doon kasi sayang yung iyong kabutihan. Sayang yung himala na magagawa mo. At merong mga iba na makikinabang doon. Merong mga iba na mas makaka-appreciate doon sa iyong kabutihan, sa iyong pagkatao. Amen? At pag ikaw ay nasa isang environment, kapaligiran, na kung saan tinatanggap ka, minamahal ka, mamumunga ka, mabubuhay ka, at magiging ganap ang buhay mo. Why will you spend your life in misery? If you have a choice to be with people who accept you, the choice is in our hands. Nasa iyo ang desisyon. Pero sana piliin mo agad dahil maiksi lang ang buhay. Amen? Yan po yung ating ipagdasal. Pagdasal natin yung mga taong ayaw sa atin. Kahit na nakalayo, paramdam natin pa rin yung ating pagmamahal, pagpapatawad sa kanila. Huwag kang titigil sa paggawa ng mabuti. Dahil marami pa ang matutulungan mo at marami pa ang makaka-appreciate sa kagandahan ng iyong pagkatao.